Nene. Kane. Bata, karapat-dapat ka bang kumain ng aking kakanin? Nene. Gutom. Ingat kay second auntie, ang tangatangang ito ay isang malas. Lahat ng kanyang sinumpa, namamatay o nagkakasakit. Mukhang nazumpan ka, oo, dati zizang. Binigyan lang siya ng ilang sampal. Pagkaraan ng ilang araw, nagkasakit ng malubha, pati si Uncle Wang. Matapos siyang bagbugin, nabangga ng sasakyan, hanggang ngayon nakahiga pa rin. Naku, isang tanggalang, ano ba ang kinakatako ninyo? Suwan, ninakaw ng anak mo ang aking kakanin. Ngayon mismo, dapat mong ipaliwanag sa akin. Kung hindi, isusumbong kita kay Liancheng. Sasabihin kong magnanakaw ang anak mo, sa galit niya sa inyong mag-ina. Ang anak mo, baka matanggal sa pamilya Shen. Paumanhin, si Anan, hindi niya sinasadyang ako. Humihingi ako ng paumanhin. Balita ko, nakakatulong sa pagpapapayat ang pagsampal, bakit hindi? Subukan natin, ano sa palagay mo? Sige, basta huwag mo nang isipin si Anan. Hawakan mo siya. Talagang babae ka. Pag sinampal ka, madulas pa ang kamay. Hindi nga katakatakang ayaw sa iyo ni Liancheng. Nene. An. Noong unang pumasok ako sa bahay ng gobernador, 5 taon na ang nakalipas. Ginamit mo pa ang kapangyarihan ng asawa ng gobernador para takutin ako, hindi ko inakala. Nagbago ang ihip ng hangin. Kung hindi mo binigyan ng droga si Liancheng noon, hindi ka sana pakakasalan ni Liancheng. At hindi kayo magkakaanak. Lin Mayer, lalabanan kita. Nene. Lumipad palabas. Ano ba ang sinasabi ng batang ito? Ikaf. Tingnan mo kung buhay pa o patay na ang babaeng ito. Patay na. Ano ang kinakatakot? Siya mismo ang nagpakamatay. Walang kinalaman ito sa amin. Nanay, huwag matulog. Hindi ba namatay ako sa pagsabog ng bomba habang inililipat ito sa inspeksyon ng customs? Akala ko patay na ako, baka buhay pa pala ako. Nanay, buhay pa. Humanap ng tulong. Kung sakaling mamatay ang batang ito, patay na rin ang babaeng ito. Kayong dalawa. Hintayin niyo ako sa labas. An. Kung inumin mo ang gamot na ito, hahanap ako ng tao para iligtas ang nanay mo. Arsenic. May ipinagbabawal na gamit. Ma'am, pakibaba po ang gamit. Talagang lumipad. Pangalawang asawa, okay ka lang? Pangalawang asawa. Sabi ko na nga ba, ang Anan ay isang malas. Ang lakas pala ng kaya ko. Nene. Suwan, nagkunwaring patay para lokohin ako. Inspection ng customs, pakita agad ang ticket at boarding pass ng 3. Mukhang hindi patay ang misis, nabali lang ang utak. Pangalawang asawa. Ang muka montag. Ang muka kao, Suwan, Ikaf. Ilagay ang mga kamay sa nakikita ko, huwag gumawa ng anumang kilos. Nasaan ang kamay ko? Teka muna. Ang laman na ito ako tumaba ako. Okay, kalang. Sino-sino ito? Suwan, ang cute-cute mo talaga. Shen Liancheng. Mamamatay ka ba kung mamahalin mo ako sandali? Nanganak ang misis. Suwan. Nanganak ng baboy. Isang tangang biik ang pinanganak.
Labas? Ano ba to? Ako pala ay napunta sa katauhan ng isang supporting karakter na babae na kapareho ng pangalan ko, tinatawag ng buong palasyo bilang ang babaeng baboy. Lahat may kapangyarihan at yaman ako. May 200 kilo na timbang at isang 5 taong gulang na tangang anak. Ang problema, 2 pahina lang ang nabasa ko sa nobela. Hindi ko alam ang takbo ng kwento. Pangalawang asawa, mukhang nabaliw na ang misis. Suvan. Huwag mong isipin na papatawarin kita dahil nakunwari kang tanga. Xiao Kui, Xiao Go, sige at basagin ninyo ang mukha niya. Opo. Huwag! Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Pinoprotektahan ako ng tangang anak ng orihinal na katauhan. Sa orihinal na kwento, di natagal pagkatapos mamatay ni Swan, namatay din ang batang ito. Ngayong ako na ang naging ina niya. Kailangan kong gampanan ang tungkulin ng isang ina. Anak, huwag kang mag-alala, kaya ko to, ikaw. Halika rito. Ikaw ang sasampalin ko. Suvan. Nangahas kang manakit sa akin. Subukan mong kumilos ulit. Sige, gusto mo eh. Suvan. Commander, mukhang may nagbabantay sa armas sa pier. Hayaan mo na silang kunin. Sa loob ng 3 araw, gusto kong malaman mo kung sino ang nasa likod nito at patayin ang lahat. Opo, si Kin ay nagpadala ng mga magagandang babae para sa inyo. Kailan mo pa ako nakita na interesado sa babae? Ibalik mo lahat. Walang dapat maiwan. Eh yung pangalawang asawa? Siya. Iba siya. Hindi ko pa natutukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Maraming bises ko nang sinisiyasat, pero wala talaga. Hindi ba? Yun sa kanyang estado, bigla na lang siyang lumitaw sa embahada. At nagkataon pa na siya ang nagligtas sa akin. Talagang hindi siya ordinaryo, siguraduhin mong maingat ang pagsisiyasat. Opo. General, nag-away na ang pangalawang asawa at ang misis. Pati baril na ang hawak. Akay. Ang galing, nanay, ang galing. Mrs., sasabihin ko sa iyo, bitawan mo ako. Kapag nalaman ni Liancheng na ginaganito mo ako, siguradong hindi kanya patatawarin. Yung an-an na. Baboy, ang anak ko ay anak ni General Shen Liancheng. Ang ibig mong sabihin, si Shen Liancheng ay baboy din? Hindi ko alam na ang bibig mo, misis, ay naging ganito kasama. Liancheng, lumut ako. Tumigil ka dyan. Siya pala ang bida, mukha namang presentable, sayang lang. Ako si Swan at hindi ako magpapatalo sa mga lalaking manloloko. Liancheng, tulungin mo ako. Tumigil ka dyan. Suwan, bitawan mo siya. Sa bawat sigaw mo, isang sampal ang idadagdag ko. Masamang Lin, mabuting nanay. Ikaw ang nagturo sa kanya, Swan. Ang lalim ng pag-isip mo. Malalim ang pag-iisip ko, Shen Liancheng. Ang sinasabi ng anak mo ay totoo lahat. Sa bahay ng general, lahat ay pwede kaming apihin, kami ng anak ko. Pinapangalanan pa kami, tinatawag akong Mrs. Baboy. At ang anak ko ay uli ng baboy. Magkwento ka pa. Wala na akong sasabihin sa iyo. Liancheng, tulungan mo ako. Mabibigatan na ako. Tumigil ka dyan. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Marunong ka bang gumamit ng baril? Minamaliit mo ako. Maniwala ka, papatayin kita sa isang putok. Sige, subukan mo. Tingnan ko nga. Paano mo babasagin ang ulo ko? Baka pag pinatay ko ang bida, makakauwi na ako. Babala lang ito sa susunod. Ang target ko na ang ulo mo, papel ka lang. Bakit bigla akong naging malambot? Suwan, gusto mong mamatay.
Shen Dujun, kung kaya mo, patayin mo ang asawa mo. At ang anak, kung hindi, tatawanan kita. Isang babaeng sunod-sunuran, alam lang kumain. Kailan pa naging ganito kagaling sa baril o baka naman? Nagtatago lang siya. Diretso na. Hindi kita gusto kong maghiwalay. Sa akin ang bata. Ano ang sinabi mo? Sabi ko na nga ba, bingi ka na sa katandaan. Gusto kong maghiwalay. Nakasakit ka tapos alis ka, panaginip lang yan, dakpin siya. Pinagbawalang kilos, may baril, ikulong sa detention. 3 araw walang pagkain. Si, Shen Liancheng, gago ka. Mamatay kang masama, magkaaway tayo. Ang gutom, mamamatay na ako sa gutom. Ang laki ng katawan nito, kahit gumalaw lang, ubos na energy. Nanay, kain, hindi gutom. Hindi man lang naprotektahan ng nanay ang batang ito. Naging tanga patuloy. Anak, ikaw na lang kumain, magdidiet ako. 3 araw lang, magpapapayat ako ng 200 pounds. Payat na parang kidlat. Simula ng diet system, makakapagpalit ng points sa pagpapapayat. Gumamit ng mga puntos upang palitan ang mga materyales, props at bahay sa mall. Pagkain, armas, meron lahat. Wow, golden finger, babangon na ako. Wow, Pagkain ni nanay. anong pagkain? Pagkain ng baboy. Narinig kong pinarusahan ka ni Dujon ng 3 araw na walang pagkain. Suwan, tingnan mo kung gaano ako kabait. Dinalhan pa kita ng malaking balde ng pagkain. Ikaw, Maliit na baboy, kain ka na. anak, hindi pwede kainin yan. Nanay, gatam. Oh, Nagbago ka ngayon. dati pag nakakakita ka ng balde ng basura, ikaw pa ang unang sasampa, hindi ba? Noong ibinuhos ko ang pagkain ng baboy sa sahig, gumapang siya para lang makakain, parang hayop. Postpartum depression, tapos pinilit pa ni Linmere. Na kumain ng pagkain ng baboy, kaya pala tumaba ng ganito ang original. CJ, kung mahilig kayong kumain, papatikim ko rin sa inyo. Ay. Anong gagawin mo? Tignan mo rin. Anong ginagawa mo? Nababaliw na talaga si Mrs. Dati. Hindi niya magagawang ganyanin ang pangalawang asawa. Kayong dalawang alila, bakit nakatayo lang diyan? Tulungan niyo ako. Suvan. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Sasabihin ko ito kay Liancheng para pagalitan ka niya. May lakas ka pa palang magsalita, mukhang hindi ka pa busog. Eh! Makipag-away sa akin. Hay, anak, hindi yan makakain. Nanay, pagkain. Okay lang, bibigyan kita ng masarap na pagkain. Eh! System. Kamusta, host? Nakonsumo mo na ang 2,000 calories ngayong araw. Pumili ng mga bagay na gusto mong i-ready. Akala ko ba pag nananakit, maraming energy ang nagagamit? Gusto ko to at to rin. Na-ready mo na ang isang masarap na chicken burger meal. Lola, bakit ka nandito? Halika. Narinig ko sa mga tauhan na ikinulong mo si Suwan at ang anak niya. Nagkulong ka sa kanila? Liancheng, Governor. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ano nang amoy mo? Si Suwan kasi. Lumayo ka sa akin habang nagsasalita. Liancheng, dinalaw ko si At ng mabuti. Pero binuhusan niya ako ng tubig. Kailangan mong ipagtanggol ako.
Humph. Kung hindi mo siya ginulo, hindi kanya babasahan ng tubig. Nagpadala ako ng gintong estatwa ni Guanyin. Binasbasan para protektahan ang mga bata. Baka zakali. Makagaling sa kalokohan ni Anan. Palayeng Montag sila. Para maibigay ko sa kanila. Hindi pwede, Lola. Nasaktan ni Ed si Liancheng. Hindi pwedeng palayain basta-basta. Et Zaka. Ang bata ay tanga na, wala nang silbi. Mas mabuti pa sa akin na lang yan. Kapag nagkaanak kami ni Liancheng, pwede na lang sa anak ko. Lola. Labas. Liancheng. Nakatago sa gintong trono at Jade Guanyin ang pambansang selyo. Kailangan kong makuha ito. Aray. Babala ka OSIO. Ang tanging anak ng Shen, family na kinikilala ko ay si Anan. Sa susunod na buwan ay aking karawan. Talagang kailangan kong makita silang mag-ina. Masarap ba? Oo, masarap. Kung masarap, kain ka pa. Walang-wala talaga tayo. Halika, sunugin natin ang aking calories. Ang init, hindi ko inakalang ganito kainit ang tag-araw sa panahon ng Republic. Host, gusto mo bang i-exchange ang aircon? Ngayon ay makakapag-ehersisyo na ako ng maayos. Kaya mo yan. System, meron ka bang gamot para sa pagiging uto-uto? Meron. Ang pagiging uto-uto ni Shen Huayan ay dahil sa lason. Ang universal antidote ay nakakapag-neutralize ng lahat ng lason. Lason pala ang dahilan. Bigyan mo ako ng isa. Kulang ang points mo, host. Kailangan mo magbawas ng 45,000 calories para makapag-ipon ng sapat na points. Sige, 10 kilo lang naman yan. Magpapapayat ako. Isuwan, nasayang ang isang bote kong lason. Kailangan kong gumawa ulit. Dagdagan ko na ngayon, wala na akong oras para mag-aksaya. Naluko ako ni Shen Liancheng gayon. Kakakuha ko lang ng mga armas, hindi pa man lamang nag-init. Naagaw na naman niya pabalik. Nawalan tayo ng dose-dose ng tauhan dahil dito. Ngayon, talagang papatayin ko si Shen Liancheng. Sa susunod na buwan ay karawan ni matandang Shen. Magandang pagkakataon ito. Pupunta ako sa handaan para kunin ang gintong trono at Jade Guanyin. Ikaw naman ay magnanakaw sa Governor's Mansion. Sigish, sa araw na iyon ay gagawin kong libing ang handaan. Sa dakong huli, ang lahat ng ari-arian ng Shen family ay magiging atin. Nason Sina Suwon at Huayon. Nakalimutan po ba ninyo, Lola? Naka-house-arrest pa po si Suvan. Kalokohan. Sa aking kaarawan, hindi sasama ang manugang at apo. Hindi ba tatawanan lang tayo ng mga tao? Lola, ang mga dadalo mamayang gabi ay ang mga kilalang tao. Si Suwan at ang kanyang anak. Isa ay mataba, ang isa ay uto-uto. Kung ipapakita natin sila sa handaan, sila ang magiging pinakamalaking katatawanan ng gabing iyon. Tumigil ka. Kung hindi lang dahil sa pagligtas niya sa iyo. Hindi kita papapasukin as Ashen family. Ngayon, ito ang sasabihin ko. Dapat sumama Zina Suwan at Huayan. Kung hindi, hindi na ako mag-celebrate ng karawan. Matandang Shen. Mamaya, ikaw ang una kong papatayin.
Handa na, magsimula. 36 segundo, handa sa pagbaril. Nanay, tumama ako. Sino nagsabing tanga ang anak ko? Talagang henyo. Tawagin ang asawa. Opo. Mayordomo. Tandaan mong sabihan ang asawa, magsuot siya ng disente, para hindi mapahiya ang gobernador militar. Opo. Sandali. Ginoong gobernador, malapit na ang oras, baka gusto ninyong mauna kasama ang asawa. Para hindi malete, ako na ang tatawag sa at. Naglakas loob kang magbuhos ng tubig sa akin. Suvan, hintayin Montag ako. Gagawin kitang katatawanan sa piging, magmumukha kang tusot palaboy. Mayordomo. Maghanda ka ng chiyungsam para sa pangunahing asawa. Mas masikip, mas maganda, yung kita ang taba. At. Huwag bigyan ng sasakyan si Suwan at yung tanga. Kahit kalesa, hindi pwede. Maglakad sila papunta mamayang gabi. Kapag may nagtanong, sabihin mo inihanda ito ng gobernador militar. Opo. Nanay, bakit yung mga saloobin ni Tita Lynn? Hindi kayo maintindihan? Ano ibig sabihin ng baka? Mga Hapones, ayaw ko sa mga barbarong Hapones. Tara, gantihan natin siya. Lola Shen, maligayang karawan. Salamat po, naway humaba pa ang inyong buhay at sumagana ang inyong biyaya. Pagbati, salamat sa pagdalo, pakiramdam na lang po sa inyong sarili. Ito ang Presidente ng Northwest Chamber of Commerce, Ginong Su. Ang tagal nating hindi nagkita. Lola Shen. Ginoong Su, ilang taon na rin tayong hindi nagkita. Ay, abalang-abala ang Northwest Chamber of Commerce. Hindi ko inasahan na sa gitna ng inyong pagiging abala. Nakarating pa rin kayo sa aking kaarawan. Maagang nagpadala ng telegrama sa akin si Wanwan. Nagdala ako ng regalo para sa inyo. Talagang maalaga ang batang ito. Nazan es ay Wanwan? Paumanhin sa paghihintay ninyong lahat. Nasaan si Suwan at Anan? Talaga namang ayaw sumakay ng ate ko. Gusto niyang maglakad. Alam mo naman yung taba niya, mabagal kung gumalaw. Baka matapos na ang piging bago siya makarating. Kaya ako na lang ang dumating. Ito siguro ang asawa ng gobernador militar, talagang maganda. Ito ang pangalawang asawa ni General Shen. Ang asawa ng general ay 100 kilong mataba. Paano siya naging ganito ka-sexy? Noong nakaraang taon, dinala ng asawa ng general ang kanyang tangang anak sa kalye. Nahimatay siya sa init at 8 tagabuhat ang nanghina ang tuhod sa pagbuhat sa kanya. Kung hindi mo alam, akala mo naghahatid ng baboy para sa bagong taon. Si Wanwan ang pinag-usapan nila. Imposible, ilang taon lang ang nakalipas. Payat at elegante si Wanwan. Matangkad at maganda. Paano naging impossible? Mula nang manganak ang ete, kumain at natulog lang siya. Hindi ba't natural lang na tumaba siya ng ganito? Tumigil ka. Nazan es ay Wanwan? Gusto ko siyang makita. Dalhin niyo dito si Suwan at Anan. Wag na, narito na ako. Sino ka? Suwan. Narito na ako. Mommy. Ano ito? Bakit hindi ko ito nakita dati? Marahil ito ay isang bihirang bagay mula sa kanluran. Ang paggamit ng ganitong bihirang bagay ay nagpapakita ng mataas na katayuan ng babaeng ito. Tapos ka na ba sa pagtingin? Sino ka?
Suwan, Imposible, hindi ganun kaseksi si Suwan. Siya ang suwan na may 200 kilong taba. Imposibleng si Suwan ang babaeng ito. Laging sinasabing baboy ang asawa ng general, pero hindi pala. Isang napakagandang babae pala. Liancheng, magsalita ka naman. Paano magiging si Suwan ang babaeng ito? Anak, ito ang panganay na anak ng pamilya Su, si Suwan. Galing sa pamilyang may pinag-aralan, bagay na bagay sa iyo. siya si Suwan. Paano naging impossible? Noong bagong kasal lang siya. Ganyan na siya kaganda. Wanwan, tingnan mo kung sino ang dumating. Van. Lolo, ang lolo ng orihinal na may-ari. Kahawig niya ang lolo ko na pumanaw na. Lolo, miss na miss kita. Tama na, ang laki-laki mo na umiyak ka pa. Lolo, gusto ko rin ng yakap. Sige, lahat tayo mayakap. Lolo, sigurado ka bang apo mo siya? SA tingin kao. Ang babaeng ito ay si Suwan, para lang sa pride. Nagdala ng kahawig na tao para magpanggap. Tumigil ka. Isang Hapones ka lang. Wala kang karapatang makialam. Ano ba, yang Japanese na yan? Totu ba yan? Ano bang sinasabi mo? Nagkakalat ka ng kung ano-ano. Ikaf ang Japanese. Hindi nagsisinungaling si Mommy, narinig ko. Sa isip mo, sinasabi mong baka. Yan ang salitang Japanese eh. Ano bang sinasabi nitong bata? Imposibleng si MS Lin ay marunong mag-Japanese. Anak ng governor, tanga raw talaga. Di tanggang salita. Ate, mali ka naman. Alam kong gusto mong magpabida. Pero hindi mo dapat tinuturuan ang tanga mong anak na magsinungaling para siraan ako. Pero sa tingin ko, itong batang to ay parang walang sakit sa pag-isip. Ang tao, nasa damit, ang kabayo, nasa sapatos. Balita ko, hindi lang siya tanga, malas pa. Ayaw aminin. CJ, mahaba-haba rin ang pisi natin. May kasabwat iyan sigurado. Hintayin natin. Ulitin ko, hindi tanga ang anak ko. Ate, bakit ka na kukunwari? Lahat ng tao sa lingan. Alam na tangga siya. Hindi tanga as kainan. Hindi ka tangga? 3 taong hindi makatawag ng nanay at tatay. 5 taong hindi makabuo ng pangungusap. Kung hindi ka tangga, zinopia, zinaktan mo ako. Ano na problema kung sinaktan kita? Subukan mo ulit magpakabastos. Lumaki na si Wanwan. Liancheng, tingnan mo siya. Naging katulad na siya noong unang beses tayong nagkita. Tama na. Bakit ayaw ninyong mapabuti ang bata? Isang tanga, hindi pa mapagsabihan. Gusto mo bang magpaligsahan? Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang tanga. Sige, paligsahan. Ipapaalam ko ang pamangkin ko sa anak mo para hindi sabihing inaapi ko ang bata. Bakit hindi ka rin naniniwala sa anak mo? Naniniwala ako. Pag natalo, luluhod ka sa anak ko at magsusori. Ikaf. Siege. Kung manalo ang pamangkin ko, luluhod ka sa akin at magsusori. At isama mo na yung gintong rebulto ni Lola sa akin. Hindi pwede. Para kay an yung jintong rebulto. Lola, mananalo AKO. Siege, Lola, naniniwala ako sayo, an. Kilalang kilala ang pamangkin ko bilang batang henyo. Talo ka na, ye. Tita, Tatanungin kita, tita. Magkano ang 5 plus 5? Sampyu. May 5 pirasong pilak ang tiyahin. Nagastos na ang 3 para sa libro. Ilan ang natitira? 1 piso at 30 sentimo. Sa murang edad, napakagaling niya sa matematika. Talagang katulad ng isang batang henyo. Ito ang tinatawag na katangian ng isang henyo. Ang pamangkin ko, 6 na taong gulang pa lang. Bihasa na sa lahat ng paraan ng paggamit ng abakos. Isang pambihirang talino. Naku, si Anan ay nahuli sa pag-aral. 4 na taong gulang bago nakapagsalita. Sa pagbilang, wala siyang kaalaman. Baka hindi siya makakapantay sa batang ito. Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala ko kay Suwan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Anak, magkano ang 3 plus 6? CM. Walang kwenta, isang tanga lang. Magkano ang 18 dinagdagan ng 11? Tatlumput pito. Magkano ang 500 at 46 na dinagdagan ng 500 at 46? 1,001.
Anan, itatanong sa iyo ng iyong ama. at 65 dinagdagan ng 300 at 46 na bawas sa 8,400 at 44. Na dinagdagan ng 4,800 at 56 na bawas sa 500 at 50 ay magkano? 1,308. Nagkakamali siya, napakakomplikado ng kalkulasyon. Ilang taon na ba siya? Tama ang sagot. Boss, dalhin mo rito ang abacus. 1,308, tama lahat. Ang galing sa matematika. Hindi ba tanga? Paano ito possible? Ano, gusto mo pa bang magpaligsahan? Kanina lang kayos Werte, bago Montag PA. Sinabi sa kanya ang sagot. Huwag na sa aritmetika, magpaligsahan tayo sa talento. Dalhin ninyo rito ang aking gosyeng. Hindi ba't paligsahan ito ng mga bata? Gusto mong mandaya? Ako'y magbibigay lang ng saliw sa kanya. Kung marunong ka rin, Ed, hindi kita pipigilan. Ngunit nabalitaan kong wala kang alam sa musika. Malamang hindi ka makakatulong. Ang pamangkin mo ay nakatayo lang diyan at nanonood. Halika, Ye, sumayaw ka para sa tiyahin. Na-detect ang paggamit ng kalori. 1 puntos ang nadagdag. Ang sistema ba ay nagkakaroon ng puntos kapag may gumamit ng kalori? Tanging sa pamamagitan ng personal na pagmamasid ng host lamang madadagdagan ang puntos. Maganda ang tunog ng gitara, ngunit ang sayaw ng batang ito ay talagang nakakahiya. Ano naman? Kahit papaano, wala silang alam na kahit ano. Ako'y marunong tumugtog ng gitara. System, gusto kong i-redeem ang item. Mommy, natatandaan mo pa ba yung sayaw na itinuro ko? Oh, naalala ko. Wow, Ultraman. Ano? To? Anong nangyayari? Anong tinitingnan mo? Wala naman dito. Ano naman, tu? Siguro bago na naman tong kakaibang bagay. Totoo ba na ang asawa ng gobernador ay nag-aral sa ibang bansa bago? Panoorin niyo to. Suvan, ano NG Klassen Black Magic yan? Ano ng black magic? To ang tawag sa science. Hindi mo ba sinabing pwede akong tumulong? Hindi ko inaasahan na ang asawa ng gobernador ay din isang taga-suporta ng bagong panahon. Suwan, lalo kitang hindi maintindihan. Hindi ko inakalang ganito ka, napagalipas ng ilang taon. Parang ibang tao na si Wanwan. Tara, sumayaw tayo kasama ni Mommy. Hindi ko alam na ganito siya kaganda. Happy birthday, Lola. Sanay naisog ka palagi. At mabuhay ng matagal. Si. Anan, ang galing mong sumayaw. Ito, regalo sa'yo ni Lola. Salamat, Lola. Ayos. Nasa loob ng Jade Guanyin ang National Treasure na hinahanap ko. Hindi pwede. Kailangan kong makuha yon. National treasure? Parang masama yan. Kailangan kong sabihin kay Mommy. Mommy.
Gusto pala niyang ibenta ang artifact. Huwag kang mag-alala, hindi papayag si mommy. Hayaan mo siyang. System, pagkatapos gamutin ang bata, kaya niyang marinig ang iniisip ng iba. Nanay niya ako, bakit wala akong ganong kakayahan? Hindi kasama sa system sa'yo. Kuripot. Anak, ano nang iniisip ni Daddy? Ang ganda-ganda mo ngayong gabi, Suwan. Ang sexy ng biwang mo. Tama na, anak. Hindi mo na kailangang sabihin. Manyakis. May isang tao dito na dapat tuparin ang pangako. Lian Cheng. Ang gustong Cheongsam na ibinigay sa asawa ng mga tagapangasiwa ni Shen. Tapos na. Nakakainis. Gusto ko sana mapahiya si Suwan. Sa harap ng lahat. Ngayon, binigyan ko pa siya ng chance na magpakitang gilas. Mabuti na lang at maasikaso si Liancheng. Nakita niyang hindi bagay ang suot ni Wanwan sa okasyon. Kaya nagpagawa siya ng bago para sa kanya. Anak, dalhin mo na sa asawa mo para masubukan. Tingnan natin kung sakto sa kanya. Hindi ko kailangan. Para sa mga nakatatanda, bibigyan kita ng mukha. Tungkol sa'yo, hintayin mong makapagpalit ako ng damit. At makinig ka sa paghingi ng tawad sa aking anak. Masamang babae, gustong manakit sa aking nanay, tatay. May sasabihin ako sa'yo. Tapos ng usapan, alis na ako. Huwag kang tatakbo. Tatay, hahabulin ko siya. Protektahan mo si nanay. Sian ba yan? Tulungan mo akong ipasa ang damit. Itulak ako ni Ann papasok. Para siguro ayusin ang relasyon ko at ni Swan. Kung aalis agad ako, baka hindi maganda. Sino ang gumawa nito? Ikaw nga. Sabi ko na nga ba't ang bait mo, nagbigay ka ng damit. Palang sira-sira pala, gusto mo akong mapahiya. Hindi ko gagawin ang ganitong kabababang bagay. Magpanggap ka pa, sino pa ba kundi ikaw? Gusto mo lang pagtawanan ako, gago. Suwan, pwede bang kumalma ka? Hayaan mong mapaliwanag ako. Hindi. Suwan, iba ka na ngayon. Pumayat lang, dati nung mataba ka, hindi mo kaya. Ngayong pumayat ka, kaya mo na, superficial. Noong unang kita-kita, ganito ka na. Ang ayaw ko sa'yo ay hindi ang itsura mo, kundi ang mga ginagawa mo. Pero ngayon, gusto kita. Hindi ko kailangan ang gusto mo. Wanwan, tapos ka na bang magpalit ng damit? Hindi ganyan ang nangyari. Gets. Tuloy lang kayo. Shen Liansheng, Hindi ko alam kung kailan, ang galing mo na pala. ano nang pakialam mo? Kailan ko naging kailangan ang opinyon mo? Lumabas ka na ngayon din. Ulitin ko. Hindi ako ang sumira ng damit mo. Magpapadala ako ng bago. Plastic. System, palitan ang kipao. Sige host. Tumigil ka. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Tang mo, diyan ka na lang sa loob.
Babala. Babala. May pumasok sa bahay ng General. Lola, itong brandy na ito. Espesyal na alok mula sa vineyard ng Pransya. Kahit ang mga dayuhan sa konsesyon ay hindi ito makainom. Ipinadala ko ito ng espesyal para sa iyong kaarawan. Salamat sa pag-alala. Ang brandy ay magandang alak, Lola Shen. Maaari ba kaming sumama sa pagtikim? Ipamahagi mo na sa lahat. Si. Yan ang hinihintay kong salita. Nilagyan ko ito ng sapat na lason. Lahat ng nandito ngayon ay dapat mamatay. Tiyuhin adjutant, may magnanakaw sa bahay ng General. Ano? Paano nalaman ng batang ito? Bata pa lang, nagsisinungaling na. Mahigpit ang seguridad sa bahay ng General. Paano may magnanakaw? Hindi ako nagsisinungaling. Liancheng, tignan Montag ang anak Montag. Bata pa lang, tinuruan na ni Suwan na maging sinungaling. Sasabihin may magnanakaw sa bahay ng General, sa tingin ko. Gusto lang niyang guluhin ang selebrasyon ni Lola. Hindi nagsisinungaling si Xiaoan, may magnanakaw talaga sa bahay ng General. Talagang kapareho ng ina ang anak. Pareho silang sinungaling. Kung ayaw niyong maniwala, panoorin ninyo ang Sa mga ito, pwede na akong maging warlord. Kunin ninyo lahat. Kuya, ito ang hinahanap nating kalakal. Sige, kuya. Ang yaman ng bahay ng General. Bakit hindi tayo magnakaw? Magnakaf tayo. Wu kuya, ginto ito. Yaman na tayo. Sa mga ito, pwede na akong maging warlord. Kunin ninyo lahat. Wow boss, ano, tong hiap na tu? Parang Ivan pero hindi. May apat pang pakpak. Ano ba yan? Isang bulag na ibon lang yan, hindi yan makakapagsumbong. Tuloy lang ang pagnanakaw. Paano niya? Suwan, ano na naman ang ginagawa mo? Wanwan, anong klaseng salamang ka ito? Ito ay tinatawag na CCTV. Pwede mong makita ang nangyayari sa bahay ng General. Hindi, pelikula ito. Nakita ko ito noong nag-aral ako sa Europa. Noon ay black and white pa, ngayon may kulay na. Kung ganoon ang gusto mong sabihin, sige. Wow kuya. Maganda ito ay. Iyon ang regalo ko para kay Mommy. Suwan, totoo ba o hindi ang mga pangyayari sa eksena? Kung sa tingin mo ay peke, edi peke. Kung sa tingin mo ay totoo, edi totoo. Pero paalala ko sa'yo, kung hindi ka magpapadala ng mga sundalo, may iwanan ka na lang ng mga gamit mo sa opisina ng gobernador. Adjutant, dalhin mo agad ang isang grupo ng mga tao, bumalik sa opisina ng gobernador. Opo. Dahil nahayag na, ito na lang ang ating pag-asa. Liancheng, huwag kang masyadong mag-alala. Mga maliliit na magnanakaw lang yan. Pumunta na si Adjutant Lu, halika. Uminom ka ng alak para kumalma. Ang lasa ng arseniko. Nilagyan mo ng lason ang alak. Ate, bakit Montag naman nasabi yan? Mahal na mahal si Liancheng. Paano ko siya pahihirapan? Bakit mo ako binibintang ng walang ebidensya? Ganon ba? E di inumin mo kung talagang wala kang kasalanan. Paano mo mapapatunayan malinis ang konsensya mo kung ayaw mong inumin? Ayos kaya pala bigla kang nag-alok ng alak sakin. Gusto mo pala akong patayin. Tingnan nyo, may lason talaga ang alak. Kaya pala ayaw niyang inumin. Nagmamalasakit pa pala siya sa akin. Isang kerida, ganito kabagsik ang kalooban. Nangahas pang gumamit ng lason sa handaan para patayin ang nakatatanda. Hindi dapat tinapalampas ang ganitong babae. Hindi ako. Gobernador, inosente si Maya. Tanong sa malas niya sa bakit niya isasakripisyo ang sarili niya para iligtas kayo? Ipinabili ko lang ang alak na ito. May nagtangka talagang gamitin si Mir para pumatay. Pakiusap, Gobernador, imbestigahan ninyo ito ng mabuti at ibalik ang dangal ni Mir. Kaya pala may utang na loob sa pagliligtas ng buhay. Kaya pala hanggang katapusan ay nakakalusot pa rin ang Linmir. Inaapi ang bida na galing sa ibang bansa. At nabuhay hanggang sa huling yugto bago namatay. Tumayo ka na. Ang paglalagay ng lason ngayon, sisiyasatin ko ito ng husto. At ibibigay ang nararapat sa lahat. Tari. Xiaoan.
Kailan pa ito nakabalik? Kitang-kita naman na mga salbaheng kriminal ang mga yon. At may dalang baril, paano na ito? Huwag ninyong galawin ang gamit ng aking ama. Ibaba nyo yan. Talagang tanga ang anak ni Shen Liancheng. Gusto nyo ba kami takutin ng baril-barilan lang? Ngayon din, puputulin ko ang lahi niya. Ibaba mo ang baril. Mga duwag, natakot pa sa isang bata. Ako na ang bahala. Tama yan, patayin niyo ang malas na batang yan. Tijulan N. Yao Yan. Talagang hindi nakakamali ang ama. Ang anak ay hindi rin napapahuli. Bata pa lang, magaling na sa paghawak ng baril ang binata. Buti na lang tinuruan ko si Anan kung paano gumamit ng baril. Ano ito? Naku, Van. Liancheng, bilis, sumama ka rin. Lola, sumasakit po ang ulo ko. Ginong Songben, Lumitaw ang Imperial Seal ng bansa. Nasa kamay ng anak ni Shen Liancheng. Isa PA. Nahayag na ang Black Tiger Gang. Nagpakalat na sila ng gas sa Governor's Mansion. Ano? Sa buong lungsod. Hoy, mga tauhan, agad na isagawa ito. hindi simpleng usok ang nasa loob kundi lason. Suotin mo ito. Anan, Mommy. Anan, Ang binata at si Adjutant Lu, napakalakas ng lason na nahinga nila. Wala pang lunas ang ospital sa ngayon. Bukod pa riyan, posibleng nakakahawa ito. Kaya kailangan munang i-quarantine. Malaking problema, Governor, kumalat ang virus sa buong lungsod. Maraming mamamayan ang nahawa, mga kababayan natin sila. Ang mga gago sa Black Tiger Gang. Paano nila nagawang saktan ang sarili nilang kababayan? Dahil lang sa pera? Mga gago yang hindi marunong magbasa. Paano nila nakuha ang lason? Imbestigahan niyo ang mga gamot na galing sa kensyan noong nakaraang linggo. Sino ang pinakamalaking bumili? Ong Governor. Tipunin ang lahat ng doktor, pag-usapan natin ang solusyon. Shen Liancheng. May paraan akong iligtas si Anan at ang buong lungsod. Umuwi ka na at alagaan mo si Lola at si Ginoong Su, ako na ang bahala rito. Suwan, Governor, hindi pa natin alam kung nakakahawa. anong ginagawa mo? Iniligtas ko si Anan, hindi mo ba nakikita? Madam, huwag basta-basta magbigay ng gamot, baka mapahama. Makakadagdag ito sa sakit ng batang ginoo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Gobernador, baka gusto niyong lumabas muna. Baka kayo mahawa. Ako na ang bahala kay Mrs. Ngayong nagkakagulo sa Yuncheng. Bilang pinakamahalagang tao sa Yuncheng, hindi na kayo pwedeng magkaroon ng problema. Sumama ka sa akin sa labas. Liancheng, Kung ayaw umalis ng ete, hayaan mo na, bilang isang ina. Normal lang na sobrang mahal niya ang anak niya. Bakit ka nandito? Naawa sa'yo si Mir. May nagsabi sa akin na buong araw kang hindi uminom. Dinala ni Mir ang ilang mga kakanin para sa iyo. Ete, grabe ka, nakamamatay ito. Hindi ito magagamot ng isang iniksyon lang. Tama siya, Mrs. Sa kasalukuyang antas na medisina. Walang paan para malunasan ito. Tumigil ka. Shen Liancheng. Ako si Suwan, maglalagda ako ng military order dito. Kung hindi ko maililigtas si Anan, bahala ka sa akin. Sige, naniniwala ako sa'yo. Kupan atwa. Tumigil ka. Lahat umatras. ano ang nangyayari? Ete, sinubukan naming lahat na payuhan ka, pero ayaw mong makinig. Ngayon, pinatay mo ang sarili mong anak. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hihingi ako ng bala kay Liancheng para hindi ka na mahirapan sa pangungulila. Tumigil ka.
Mommy, Anak ko, Paano ito nangyari? Mommy, inaantok na ako. sige, matulog ka muna anak. Mrs. May sapat ba tayo ng gamot na ito? Pansamantala lang ang bisa nito at wala akong marami nito. Magkano ang kailangan? Sapat kaya ang buong yaman ng gobernador? Hindi ko inakalang handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian. Para tulungan ang mga mamamayan ng Yuncheng, hindi naman kailangan. Pero kailangan ko ng mga mataba, dadalhin ko sila para magpapayat, mas marami mas mabuti. Baka naman si Suan ay. Nabaliw na sa kalungkutan. Mga mataba, ito ay. Sigurado ka ba na ang pagpapapayat ng mga mataba ay makakaligtas sa mga mamamayan ng Yuncheng? Nakakatawa, sa gitna ng kaguluhan, may mga tulad mo pa rin. Ang mga taong tumaba ay hindi ba't mayaman o mahalaga? Kunin natin silang lahat. Ete, parang masyado kang malikot ang isip. Ang mga taong ito ay mayaman o mahalaga. Paano naman si Liancheng, dahil lang sa isang salita mo, ay magagalit sa kanila? Tao. Dadalin ko sa'yo. Tumayo ng diretso, tingnan sa kanan. Hinto. Sabi ni Shen Dujon, magpapapayat kami. Kapag may digmaan, dapat mo kaming protektahan. Ang aming pamilya at ari-arian. Siyempre. Proprotektahan ko ang bawat mamamayan ng Yuncheng. Nadetect ang Kaloribon, Puntos +1. Kaya mo yan. Naku, ang kahabag-habag naman. Kayong mga nasa ibaba. Hindi ba't naghihintay kayo na iligtas kayo ni Dujon Furen? Naniniwala kami kay Dujon, naniniwala kami sa kanya. SA itsura ninyo, parang. Hindi ko na kayang itago pa. Si Suwan, hindi talaga siya marunong maggamot. Paano niya kayo gagamutin? Naloko na kayo niya. Imposible. Sinabi ni Dujon Furen na ililigtas niya kami. Ganito na katagal. Kung kaya niyang maggamot, bakit hindi siya lumalabas? Dahil takot siya. Hindi niya talaga kaya. Maliit lang ang sakit namin. Paano hindi magagaling? Maliit? Ang sakit ninyo. Ay nakakahawa at nakamamatay. Sabihin ko na sa inyo, si Suwan ngayon ay kasama ng mga mayayaman sa lungsod. Nagpaplano kung paano takasan ang lungsod. Wala siyang oras para sa inyo. Ang buhay ng mga nasa ibaba. Si Dujon Furen ay iwan kami at tatakas? Toma. Lahat kayo ay tinalikuran na ng Dujon Mansion. Kung ako sa inyo, dahil mamamatay na rin naman. Mas mabuti pang may kasama. Tama. Kung tinalikuran kami ng Dujon Mansion, maghahawa kami ng iba, sabay-sabay tayong mamatay. Tama. Labas tayo, labas. Dujon Furen, hindi ba tinalikuran na ninyo kami? Ano ba ang sinasabi mo? Siguradong dadalhin niya ang mga tao para hulihin tayo. Tama ka, sabay tayong sumugod. Handa kaming mamatay kasama mo. Sugod. Mga kasama, sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan ang mga nasa likod ko. Ay mga dalubhasa sa patolohiya ang inyong mga sakit. Ay maaaring magamot. Bakit namin kayo paniniwalaan, kayong mga nasa itaas? Ay hindi ninyo pinapahalagahan ang buhay namin sa ibaba. Bawat mamamayan ng Yuncheng, hindi namin kayo pababayaan. Ako si Shen Liancheng, nanunumpa sa aking buhay. Nagagamutin namin ang inyong sakit, mangyaring maniwala kayo sa akin. At sa aking asawa. Kaya kailangan din niyong makipagtulungan sa aming paggamot. Totoo ba ang sinasabi niya? Sige, ganito na lang. Bakit lahat kayo nakasuot ng damit panahon ng Republika? Mukhang nasa hengdian na tayo. Balita ko may virus na, pero nagpe-perform pa rin. Ang sipag talaga. Ang gwapo NG leading man. Nanonood kami sa inyo.
Sistema, halos naubos ko na ang lahat ng puntos. Para lang sa medical team na isang beses lang magagamit. Isa 0 na lang ang natitirang puntos. Magsumikap ka pa, host. Bakit ganun kaunti ang sakim mo naman? Kasumpa-sumpang kapitalista. Ang antok ko na. Ilang araw na akong hindi natutulog. Kung bibigyan mo ako ng Simmons ngayon, tiyak na makatutulog agad ako. Na-detect na mababa ang blood sugar mo. Magkakaroon ng pagkahilo. Mag-ingat. Suwan, Hintayin Montag ako. Ang tagal ko nang hindi nakatulog ng ganito kakomportable. Sistema, bigla akong naging masaya. Ano ba to? Master Songben, nabigo ang misyon. Azawa ni Shen Liancheng. Ay nakahanap ng grupo ng mga doktor na kayang gumawa ng antidote. Ako ay magsisikap para mabawi ang pagkakamali. Going puppet as Shen Liancheng. At sakupin ang Yuncheng. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon at patayin mo si Suwan. Opo. Shen Liancheng. Uwi na ang lolo ko bukas. Sinabihan niya akong sumama sa iyo sa istasyon. Ikaw. Ano ba, hindi ko alam na naliligo ka. nahihiya ang misis. Nahihiya. Sasabihin ko sa iyo, marami na akong nakilalang tulad mo. Pangkaraniwan lang ang katawan mo. Sino pa ang nakita mo? Ano ba ang pakialam mo? Sistema. Manyakis. Palom, Lolo. Paalam. Alert. Shen Liancheng. Tang mo, bakit mo ako tinakpan? Okay ka lang. Ayos lang. Tatay, huwag kang mamatay. Kumusta ang governor? Tumama sa puso ang bala, pero buhay pa rin. May hininga pa, pero kailangan tanggalin agad ang bala. Baka delikado. Tanggalin na agad ang bala. Hindi ko kaya, bago pa matapos. Mamamatay na ang governor. Sino ang doktor na pwedeng tumulong? Wala akong kilala. Lumabas kayong lahat. Bala ni Shen Liancheng. Ako ang magtatanggal. Ayaf K.O. Takot ang doktor, ikaw pa? Gusto mo lang patayin si Liancheng. Lu, tiwala ka sa akin. Buhay ni Shen Liancheng. Ako lang ang makakapagligtas. Oyikap. Bitawan mo ako. Kulang ang point sa system, ako na lang. Magtatanggal ng bala. System, tulungan mo muna ako na buhayin siya.
Suvan. Sasabihin ko na. Kapag may nangyari kay Liancheng, papatayin kita para samahan siya. Kung mamatay si Suwan, ako na ang mamamahala sa Governor's Mansion. Nasaan si Liancheng? Pinatay mo siya, papatayin kita para samahan siya. Lu. Siya ang pumatay kay Liancheng. Bakit mo ako tinututukan ng baril? Esensya, order ni Governor na protektahan. Ang misis at ang bata. Imposible. Paborito niya ako. Dapat ako ang protektahan, hindi sila. Ang babaeng ito. Mali ang intindi mo. Ako ang pinoprotektahan ni Liancheng. Ibaba mo ang baril. Naiintindihan ko na. Kayong dalawa, nagtatalikod kayo kay Liancheng. Kung hindi lang ako mahina, sasampalin kita ng 2 beses. Pinatay mo si Liancheng, papatayin kita. Ipaglibing kasama si Liancheng. Anong karapatan mo para ipaghiganti ako? Shen Liancheng. Ang tagal kitang kinakabahan, tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Dati, hindi mo ba siya iniiwasan? Bakit ngayon, sa harap ko, ganito mo siya yakapin? Linmir, anong relasyon natin? Dapat alam mo, noon para bayaran ang utang na loob ko sa'yo. Pinayagan kitang manatili sa bahay ng general bilang pangalawang asawa. Dapat mong maintindihan. Siya ang totoo. Ikaw ang peke. Wala tayong relasyon. Liancheng. Ang tagal kitang sinamahan, ako naman, ano ako sa iyo? Ang asawa ko. Si Suwan lang. Sino ang asawa mo, huwag kang makialam. Balak kong hiwalayan ka. Ulitin ko. Hindi kita hihiwalayan. May sakit ka ba? Hindi ka rin naalis sa akin. Ang sakit ng sugat ko. Liancheng, okay ka lang. Pabayaan mong asawa mo ang mag-alaga sa iyo. General, nalaman na namin kung sino ang bumili ng gamot. Si Zilin Maya. Bakit niyo ako tinitingnan? Anong gamot? Hindi ko alam. 3 buwan na ang nakalipas sa Binjiang Pier. May isang batch ng espesyal na gamot, binili mo yon. Oo, pinili ka o. Anong problema doon? Malaking problema. Ang batch na iyon, pinakamagandang materyales para sa lason. May dahilan akong maghinala. Ikaw ang gumawa ng lason. Mayor, hindi totoo. Binili ko lang ang gamot. Para sa kalusugan ng general. Ete, mabait ang puso ni Mayor. Hindi ko gagawin ang masasamang bagay, at saka, hindi ako marunong gumawa ng lason. Talaga? Pero sa'yo, ilang beses ko nang naamoy. Ang amoy ng arseniko. Wala akong alam. May nagtangka sa akin. General, imbestig ahan niyo. Et saka. Konti lang binili ni Mayor na sangkap. Hindi sapat para gumawa ng lason o gas. Kaunti lang binili ni Concubine Lin. Ang pinakamalaking bumili ay ang Black Tiger Gang. General, mukhang sumanib na sa hapon ang Black Tiger Gang. I lockdown ang Cloud City, maglabas ng warrant. Arestuhin lahat ng miyembro ng Black Tiger Gang. Si Shen Liancheng. Sa mga taon na to, buong puso kitang minahal. Pero puno ka pa rin ng pagdududa sa akin. Sige na. Mali pala ako sa Ipsilono. Mayer. Maya, binabati ka o kayo ni ate. Sana'y magpakailanman kayong masaya. Mukhang kailangan kong humanap ng ibang paraan para patayin sila. Bitawan mo. Saan ka pupunta? May problema sa pagkakakilala sa'yo bilang pangalawang asawa. Siyempre, babantayan kita. Pero masakit ang sugat ko. Wala kang pakialam sa kalagayan ko. Ano nangyari kay Liancheng? Bakit hindi na siya pagkatapos ng sugatan? Ang tagal kitang tiniis, bitawan mo.
Nawala siya. System. Sabi ni Anan, hapon si Lin Mayer. Pero ilang beses nang imbestigahan ni Shen Liancheng. Chinese siya. So, taga saan ba talaga siya? Chinese. Chinese pero marunong maghapon. At ang galing magtago. Talagang insisay ng hapon. Ano nang ginagawa mo dito? Ang dami mong kakaibang gamit dito. Saan mo nakuha to? Ano nang pakialam mo? Lahat to, pinaghirapan kong makuha. Nasaan si Anan? Dinala ko na kay Lola, masyadong mainit dito. Hindi siya dapat dito. Ang init dito, bakit kaya? Mainit na hangin. Nakakainis ka talaga. Ang lambot. May sakit ka ba? Ang ibig kong sabihin, ang lambot ng kama mo. Bakit ang lambot ng kama mo? Kasi Simmons ito. Simmons. Ano to, biglang naging? Malamig ang paligid. Aircon. Ang sarap. Saan mo nakuha itong aircon? May extra ka ba? Magkano ba ito? Bakit mo tinatanong? Kahit na ang Cloud City ay nasa palanggana. Madaling ay depensa, sobrang init tuwing tag-araw. Maraming sundalo ang namamatay taon-taon dahil sa init. Kung magagamit ito sa kampo, maiiwasan ang ganito. Para pala sa mga sundalo sa kampo. Hindi mo kailangang gumastos. Magdodonate ako ng 100 aircon sa kampo. Parang may narinig akong lalaki. Baka nakikipagtalik sa ibang lalaki. Hindi ba ako pwedeng makita? Bakit? Anong amoy? Yung pagkain na dala ng kerida mo. Hindi mo susubukan. Panis. Paano naging panis? Hindi ba sinabi ni Linier na si Suwan ay piling pagkain lang ang kinakain? Akala mo ba ako at si Anan? Piling pagkain ang kinakain. Dahil sa kerida mo kung ano-ano lang ang kinakain namin. Inaasar mo ako na mataba. Pero hindi mo alam na dahil ito. Sa kung ano-anong pagkain na dala ng kerida mo. Pasensya na, kasalanan ko ito. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat para sa iyo at kay Anan. Humingi ka ng tawad sa akin. Tulad ng sabi nila, mas mabuti ang ginto kaysa sa maraming salita. CJ, Hindi naman siguro magbibigay ng ginto. Tama. Samahan mo ako sa isang palabas mamaya. Pangalawang asawa. Pangalawang asawa, may sasabihin ako sa iyo. Totu? Ayon sa alituntunin ng pamilya Shen, ang babaeng nagtataksil pagkatapos ng kasal ay dapat paluin ng husto at itapon sa libingan ng mga walang pangalan. Suwan.
Patay ka na. Tara, sumama ka sa akin para hanapin si Lola. Oo. Lumabas ka. May oras pa si Lola para magdasal. Si Suwan, nangangaliwa na hanggang sa bahay ng governor. Ngayon, kasama niya ang lalaking yon sa kama, nagkakagulo. Hindi na alam ang mundo. Kalokohan. Totoo yan. Nakita namin nung nagdadala kami ng pagkain para kay Mrs. May lalaki siya sa kama. Hindi namin alam kung kailan pa nagsimula ang ete mo. Baka naman. Ang apo mo, hindi pala anak ng governor. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mo ba sinabi na tutulungan mo ako at si Ana na makuha ang hustisya? Ito ay para mahuli ka sa akto, binibigyan kita ng pagkakataon. Pakinggan mo, talagang walang hiya. Ta. Buksan ang pinto. Ete, ang bait-bait sa'yo ni Governor. Paano mo nagawang mandaya sa kanya? Anong mata ang nakakita sa akin na nangangaliwa? Malapit ka nang mamatay, nagsisinungaling ka pa. Kanina pa kami sa labas. At malinaw naming narinig. Suwan, ginawa mo talaga? Ang masama kay Liancheng. Wala. Sasabihin mo pa ng wala? Hayaan mo ang kalaguyo mo sa kumot. Na lumabas. CJ, pwede mong makita pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Kung hindi siya kalaguyo, papaluin kita ng 10 beses. Huwag mong isipin na matatakot ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, hindi ako takot sa'yo. Ayon sa alituntunin ng pamilya, ikaw at ang kalaguyo mo ay dapat paluin hanggang mamatay. Governor, nakita mo ba? Ang malambing mong asawa. Gusto kang paluin hanggang mamatay. Governor, ito ba ang sinasabi mong kalaguyo? Ako. Lola, umuwi ka muna at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Tungkol sa inyong dalawa. Lumabas kayo agad sa bahay ng governor. Governor. Hindi ko alam na. Huwag muna tayong mag-usap. Tuparin muna natin ang pangako. Ate. Misunderstanding lang yon. Huwag mo nang pansinin. Ganoon ba? Parang gusto mo akong patayin. Pwede namang hindi kita paluin. Ganito, hindi ba gusto mong pakainin ang mga tao ng bulok na kanin? Puntahan mo at kainin ang bulok na kanin sa labas, ganito. Tapos na ang usapan natin, hindi mo alam? Ano ang palagay ni Shen Dujun? Gawin mo ang sinabi mo. Liancheng, ayaw ka o. E di umalis ka na lang. Huwag, kakainin ko na lang. Kung hindi lang para matapos ang misyon. Shen Liancheng Suvan. Ang kahihiyan ngayon, babayaran ko ng doble. Ginawa lang niya sa iyo ang ginawa mo sa kanya. Tiwala ka sa sarili mong magdusa. Shen Liancheng. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Kainin mo ang kanin mo kung hindi mo matapos ngayon. Hindi ka pwede umalis. Kakainin ko nang ga, ano ba?
Anong ginagawa mo? Pang-alala at ipapadala sa dyaryo pagkatapos ipaprint. Ikakalat sa buong kalye. Ikaw. Hindi pwede matulog dito. Nawalan talaga ng malay. Tanga. Gago. Sige, alis ka na. Itong si Lin Mayer. Ayaw umalis sa tabi ni Shen Liancheng. Hanggang sa kinain pa ang pagkain ng baboy. Ano ba talaga ang plano mo, system, pwedeng mag-spoil? Hindi pwede. Kuripot. Akala ko nitong mga araw na ito, aalis na ako kasama si Anan. Mukhang kailangan kong magstay muna dahil itong tao na ito. Ang nagligtas ng buhay ko. Saan pumunta si Lin Mayer kaninang umaga? Sino ang nakita niya? Katulad ng ginawa ng madam, nawala rin namin siya. Malakas ang kanyang anti-surveillance na kamalayan. Talagang matalino siya. Ah, alam ko na. Nga pala, ang pinuno ng Huining Military District na si Wang Qiang. Gusto niya magkaroon ng malaking balisahan sa training ground kasama ang ating division. Pa sa titulong, pinakamagaling na division sa buong mundo. Walang kwentang titulo lang yan, hayaan mo na siya. Naghanap na ako, ang pinuno ng Huining Military District ay ang leader ng Black Tiger Gang. Ang kapatid na lalaki ni Wang Qing sa ama, pero iba ang ina. May ibang motibo talaga siya. Pwede. Noong nakaraan, Nabaril ka o si Shen Liancheng. sa kaliwang dibdib, hindi pa siguro fully healed ang sugat. Sigish, ako mismo ang haharap sa kanya. Una ang laban, sparring match. Susubukin ang fighting skills na magkabilang panig. Ngayon, magpadala ang bawat isa ng isang sundalo para makipaglaban sa ring. Commander Shen, tayo na lang dalawa sa unang laban. Para maging example sa mga tao sa baba. Hindi pwede. Kinakausap ko ang commander. May kapatan ka bang sumingit? O baka naman si Shen Liancheng ay isang magandang lalaki lang na walang silbi? Ikaw. Pwede. Taman ga ang hinala ko. Commander NG Cloud City, Tanga. Mommy. Sige na, ako na bahala. Okay ka lang. Pampawala ng sakit. Bilisan mo, mas masakit kapag nawala na ang epekto ng gamot. Tuloy lang.
Paano? Hindi ka ba nasasaktan? Sparring match. Panalo ang Cloud City. Salamat sa pagbibigay. Pangalawang round, shooting competition. Blindfolded shooting. 10 bala bawat isa. Accuracy ang basehan ng panalo. Ngayon, magpadala ang bawat panig ng isang sundalo para makipagkumpetensya. Drei, zwei, eins, Start. Commander Wang, anong ibig mong sabihin? Aksidente lang, nadulas ang kamay. Maami ka namang tauhan, palitan mo na lang. Nadulas ang kamay? Bakit hindi siya nadulas? At binaril ka sa ulo. Ang asawa ni Commander Shen ay may matalas na dila. Kahit competition ito, parang battlefield din. Normal lang na masugatan ng bala sa digmaan. Dapat maghanap na si Commander Shen ng kapalit. Kung walang lalaban, kami ang panalo. AKO ang lalaban sa inyo. Ikaw ang lalaban? Talagang wala na kayong tao sa Cloud City, isang bata. Ang ipapalaban sa iming Scherpshot Anan, huwag kang magulo, halika rito. Hindi ako nagloloko daday, kaya kung manalo. Maniwala ka kay Anan. Kaya niyang manalo. CJ, ipapalaban ko ang anak ko sa'yo. Mukhang desperado ka na rin, ha? Talagang ipapalaban mo ang bata? Wala ka na bang ibang tao? Halika, itong mga ballpen na ito. Ito ay malaking balita na ipapasa. Kuhanan mo ng maayos. Ganito ka lang magmaliit sa bata. Paano kung matalo? Matatalo? Imposible. Kung matalo man ako, apelido mo na ang gagamitin ko. Sige, magpagamot ka muna. Hoy, Zandali. May paligsahan pa sa medisina. Siya ang pinakaangkop na maging sugatan. O kaya naman, ang mga sundalo ninyo sa Yuncheng. Parang mga babae lang, hindi makatiis ng konting sakit. Ikaw, Okay lang. Kaya ka OPA. Isa lang ang anak ko, si Shen Liancheng. Sa susunod, huwag na magkamali ang mga sundalo mo, kung hindi. Hindi ako mag-aatubiling kunin ang training. Ay kao. Si. Akala ba ng batang ito, pag mataas ang tayo ay tiyak na tatama? Kuya, hindi pangkaraniwan ang batang ito. Anong magagawa ng maliit na bata? Isang bala, direktang sa gitna ng target. Ay, swerte pa rin, nakaisa pa rin. Pero sayang, Zandali. Hindi lang iyon. Lahat tumama. 10 bala, lahat sa gitna ng target. Paano nangyari iyon? Dahil lahat ng bala ay tumama sa gitna ng target. Kaya isang butas lang ang nabuo. Ang batang ito, talagang henyo sa pagbaril. ano, Wang Qiang, susuko ka na ba? Ay kao. Ako ang nagturo sa kanya. Sa round na ito, Yuncheng ang nanalo.
Huling round, paligsahan sa medisina. Mommy. Dito pala nakatago. Anong ginagawa mo? Ano ang ginangyayari? Baka nakilala niya si Wang King. Hindi mo ba sinabi, kailangan ng sugatan para sa paligsahan sa medisina? Isang tao mula sa inyo, isa mula sa amin, at parehong kanang kamay. Para patas, hindi ba? Ganito na lang ba si Governor Shen? Hahayaan ang asawa niyang gumawa ng kalokohan? Sa tingin ko, tama ang sinabi ng misis. Ano, lalaban pa ba? Kung hindi, sumuko na lang kayo. Laban. Sino ang isos ugo ninyo? Ako, Wala nang magagamit na sundalo si Shen. Asawa pa ang isinugo. lahat ng tao sa Yoncheng ay mandirigma. Kahit hindi sinanay ng husto ang misis ko kumpara sa inyo. Sobra-sobra pa ang kanyang kakayahan. Takot matalo, mga sundalo nila. Hindi kaya kahit isang bata. Normal lang na matakot sila sa isang babaeng tulad ko. Ikaw. Sige, laban. Kung matatalo kayo sa round na ito, ibigay niyo siya. Bilang asawa ko. Hinding-hindi. CJ, kung ako ang manalo, siya naman. Ang magiging kabayo ni Anan. May dayaong first aid kit. Hindi lang hindi gagaling ang kamay ni Lo Chengxiao. Mamamatay pa siya sa lason. Suwan, gusto mo ba ng ganyan? Hindi siya katumbas kahit ng kuko ng paa ko. Sino ang may gusto sa kanya? Ref, simulan na ang laban. Bawat isa, kumuha ng first aid kit. Simula na ang laban. Talaga, may problema ang gamot. System, palitan ang gamot. Ayos na. Ang galing yan ay mommy. Zia. Buhay PA? Normal lang na gumaling siya. Ano, ang mga medic ba ninyo? Ay pumapatay ng pasyente. At saka, kamukha mo ang isang wanted sa Yoncheng. Wang Qin. Pinuno ng Black Tiger Gang. Mastermind ng poison gas attack. Commander Wang. Ano ang relasyon mo sa trader na ito? Commander Wang, sagutin Montag NG diretso. O baka naman matagal na kayong nagtutulungan. At sumama sa mga hapon. Wala akong kaalam-alam. Emgata. Tapos na ang laban. Alisin ang mga hindi kailangan. Lumabas na kayo. Governor Shen, kailangan ko ang taong ito. Pwede bang bigyan mo ako ng pabor at iwan mo siya sa akin? Handang ibigay ang isang batch ng mga armas bilang palit. Sa palagay mo papayag ako. Ang Yuncheng ang pinakamalapit sa frontline. Ang mga armas ninyo ay kulang na, di ba? Kung hindi, bakit kayo patuloy na bumibili ng armas sa mga dayuhan? Hindi na kailangan. Sapat ang aming armas para paalisin ang lahat ng hapon. Ngayon, siya ang maiiwan. O kayong lahat ang maiiwan sabay-sabay.
Kailan pa naging ganito kalakas ang militar ng Yuncheng? Ang ganitong klaseng malakas na armas, hindi ko pa ito nakikita dati. Kyle Angan Kong agat na i-report kay Sir Songben. Saan mo nakuha ang mga armas na ito? Huwag kang makialam sa mga babae. Governor Shen, ngayon ay friendly match lang. Ang taong ito, iwan ko sa iyo. Sana huwag mo kaming pag-initan. Alis na tayo. Kuya, Wang King. Alam mo ang paraan ko sa pag-interoga kung ayaw mong magdusa. Sabihin mo na kung sino ang utak. Shen Liancheng, kung hindi mo ako pahihirapin. Papatayin ko ang anak mo. Mamatay ka. Ito ang nagisang anak ni Liancheng. Siyempre, kailangan kong protektahan. Salamat. Anan, halika rito. Anan, sabihin mo kay mama. Ano ang nasa isip niya kanina? Narinig ni Anan na sinabi niya sa isip, mamatay ka. Nag-iisip lang ba ako? Wala siyang kinalaman kay Wang King. Governor, Mama, Papa, ano ang nangyari? Siguro tapos na ang epekto ng gamot, kailangang magrebanda, alis na tayo. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Mama, okay lang BASI daddy? Naman, huwag kang mag-alala, nandito ako. Siguradong hindi ko siya pababayaan. Pero kung hindi ka matutulog agad, hindi ka tatangkad. Matulog ka na. Ano nang nangyayari? Hindi ba natutulog ako sa loob ng bahay? Bakit ako nakatali? Ang host ay dumadaan sa mahalagang plot ng nobela. Kaya pala, sabi ko na nga ba't hindi naman ganun kabobo ang alerto ko. Sandali lang. Ang plot na dinaranas ko ngayon, yung may bomba at kidnapping scene. Tangina. Oo. Ang tagal nating hindi nagkita, Ed. Talagang may problema ang pagkatao mo. Bakit hindi mo na lang maging asawa ng gobernador ng maayos? Bakit mo paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko? Nakakatapang ka pa, tinititigan mo ako? System, pwedeng patayin ko na siya ngayon? Kasalukuyang nasa plot phase, hindi mo siya maaring saktan. Itong. Suwan, ngayon na ang iyong katapusan. Itali Montag rin ako. Shen Liancheng. Nasa akin ang dalawa mong asawa. May bomba ang katawan nila. Pipili ka lang ng isa para iligtas. Pumili ka. Liancheng, iligtas mo ako. Suwan ay kasabwat nila. Ako'y kanilang dinukot. Tumahimik ka. Gusto mo bang barilin kita? Naku, delikado na. Sa original story, pinili ni Shen Liancheng si Lin Mir, na nagresulta sa chase wife to crematorium phase. Ang problema, hindi ako ang bida. Isa lang akong maagang namamatay na extra. Pakawalan niyo sila. Ano ang gusto niyo? Kahit ano. Igilan mo ang kakulitan. Kapag nagduda ka pa, parehong masasabog ang dalawa mong asawa. Nakakainis. Dahil sa pagsabog nga ako namatay at napunta sa libro. Ngayon, sasabugin na naman ako. Ziam, Balo, Pito.
Pinipili ko. Mamatay na kung mamatay. Siya. Shen Liancheng, ako ang nagligtas ng buhay mo. Ako ang dapat mong pasalamatan. Siya ang pinili mo. Hindi ako? Ako ang pinili niya. Mali ito. Nahuli ka na sa iyong kasinungalingan. Ang hirap mong magtago sa tabi ko ng matagal. Kailan ka nagsimulang magduda? Hindi kita naniwalaan kailanman. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Siege, Shen Liancheng. Dati, balak ko pang hayaan kang mabuhay. Gagawin kitang tautauhan. Hindi ko inakalang gusto mong mamatay kasama ni Suwan, Sage. Pagbibigyan kita. Suwan, System, Kutsilyo. Suwan. Naway gabayan ka ng Diyos na gumising na agad si Mommy at Daddy. Mommy, Anak ko. Okay lang si Mommy. System, isa lang akong extra na kontrabida. Bakit napunta sa akin ang storyline ng bida? Si Shen Liancheng bilang leading man. Kung sino ang gusto niya, siya ang bida. Gusto ako ni Shen Liancheng. Momay, sinasabi sa puso ni Daday na gusto ka niya. Yung sobrang gusto talaga. Ikaw, kailan ka nagising? Kanina lang. Suwan. Hindi ko alam kung ikaw noon o ikaw ngayon. Alin sa dalawa ang tunay na ikaw? Noon. Nanumpa ako na hindi na kita papansinin ngayon. Nagsisisi ako. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hinihiling ko lang. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka at si Anan. Ikaw, Daday, sinasabi sa puso ni Mommy na pag-isipan niya. Daday, dapat magpakita ka ng magandang asal. anak, bakit mo sinabi ang nasa isip ko? Naririnig ni Anan ang nasa puso mo. Naiintindihan niya ang nasa puso ng iba. Kaya pala, noon pa man sinasabi niya na hapon si Linmere. Ang kakayahan ni Anan ay makakapagpahayag ng lahat ng isi sa Yoncheng. Talagang anak ko. Anong anak mo? Anak ko si Anan. Sige, anak mo. Ano ang sabi ni Master Songben? Maraming amas si Shen Liancheng. Kung hindi pa siya alisin, baka maging malaking problema. Sinabi ni Master Songben, itigil ang plano sa tautauhan. Salakayin ang Governor's Mansion. Alarma! May armadong puwersang papalapit sa bahay ng gobernador. HMP. Bakit walang nangyayari? Naku,
Nazilo tayo. Umalis na tayo. Saan kayo pupunta? Yen. Shen Liancheng. Pinapayuhan kitang pakawalan mo ako agad. Kung hindi, ang mga sundalo kong naiwan sa huining ay hindi basta-basta. Ang ebidensya ng iyong pagtataksil ay naisumite ko na. Simula ngayon, ako ang mamamahala sa Huining. Matagal kong pinaghirapan ito. Ngunit sa huli, para lang pala sa iba. Hindi ikaw ang nagligtas sa akin noon, di ba? Sabihin mo, sino siya? Hindi ko akalain na ganito ka pa rin kabahala sa taong iyon. Kaya lalo kong hindi sasabihin sa iyo. Hindi mo malalaman kailanman kung sino siya. Gusto kong may hadlang palagi sa pagitan mo at ni Suwan. 1-1. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Malaya kang hanapin kung sino ang gusto mo. Dumadaan lang ako. One. Anong ginagawa mo? Ngayon mo lang ako pinansin. Hinahanap ko lang siya para tumanaw ng utang na loob. Wala nang ibang kahulugan. Alam ko, Galit ka pa rin? hindi ako galit. Bakit ka nag-aayos ng gamit? Lilipat na ako. Araw-araw kang nag-interogasyon ng mga bilanggo, gabi-gabi may iyak at hiyawan. At ang malakas na amoy ng dugo. Sa tingin mo, angkop ba dito para sa akin at kay Anan? Tutulungan kita. Sistema. Sino ba talaga ang nagligtas kay Shen Liancheng? Sino ba talaga? Ayon sa orihinal na kwento, ang nagligtas kay Shen Liancheng ay si Lin Mir. Pero sinabi na ni Lin Mir na hindi siya ang nagligtas kay Shen Liancheng. Anong props ang mayroon kayo sa sistema? May paraan ba para malaman ko agad kung sino siya? Sana pag nalaman ni Shen Liancheng, maalis na ang hadlang sa kanyang puso. May prop pabalik sa oras. Kung ang host ay nagbabago ng mga points, Maaari kong magpalitan ng mga props. Gamitin ito. Kailangan muna itanong ang timeline. Ay, hindi pa ako pumipili ng timeline. 1-1. Umalis na lang siya ng ganun. I love ang Cloud City. Hukayin ng lupa. Hanapin si Mrs. Opo. Suwan, huwag kang mag-atubiling iwan ako. Ito ay French concession. System, anong time period ako ngayon? Shen Liancheng. Ganitong sugat, kahit si Hua ay hindi ito maliligtas. System, meron pa bang wanlingdan? ang Wanlingdan ay pwedeng i-exchange gamit ang points isang bisis lang na exchange na ng host. Hindi pwedeng maulit ang exchange. Ang ganitong sugat niya, imposibleng ma-rescue. Pwedeng gamitin ng host ang remaining survival value ng bida sa libro para i-exchange. I exchange BA. I-exchange. Ang identity ng host ngayon ay ang bida sa libro. Pag na-deduct ang survival value, mawawala ka sa mundong ito. Sigurado ka bang I exchange? I-exchange. I-exchange. Ang oras ng host prop ay malapit sa wakas. Shen, tama ka BA? Ikaw ang nagligtas sa akin.
ay pocket watch. System. Nawala ang pocket watch. Ang host backtracking pocket wrench ay isang prop na nagpapahiwatig ng halaga ng buhay. Maghanap ka agad. Ibig sabihin, kailangan ang pocket watch para ma-deduct ang life value. Oo. Alam na, hahanapin ko. Akala mo masama, naging mabuti pala. Mises, nasaan ka? Mises, bilisan Montag, hanapin. Mises, nasaan ka? Bilisan mo, hanapin. Lola, Guangguan, Mrs. Magtrabaho na kayo sa dapat niyong gawin. ano ba itong ginagawa nyo? Mabuti naman, tama si Anan, nasa bahay ka pala. Aray, yung Lin Mayor ay sinabi kay Liansheng. Ikaw ay nakatali sa pamamagitan ng kanyang mga tao at ikaw ay lihim na ipinadala sa Japan. Liansheng, pumunta siya sa pier kasama ang mga tao para hanapin ka. Hindi ba sinabi ni Ana na nasa bahay ako? Walang nagpaalam sa kanya? Ang bata, siya lang ang pumunta. Hindi pa siya nakakabalik. Hahanapin ko sila. Ipadala mo agad ako sa pantalan. Kung hindi, papatayin kita, matandang babae. Hindi, paano siya nakalabas? Dahil ginamit ng host ang survival points para sa universal pill. Bagamat nawala pansamantala ang timepiece, hindi madedoct ang life points. Pero ang storya ay mabilis na nagpatungo sa katapusan, sa orihinal na libro. Ang bida ang nagresolba kay Lin Mir. Bitawan mo si Lola. Suvan, Lola, Okay lang ako, kaya natin ito. Pumunta ka na sa pantalan. Hanapin mo sina Liansheng at Anan. CJ, Governor, hindi namin nakita ang misis. Imposible, ako mismo ang hahanap. Governor, Tito Lu, Nathan S.I. Daddy? pumasok ang governor para hanapin ang misis. Ay, mali siya. Nasa bahay pa si Momay, hindi na-kidnap. Hahanapin ko siya. Huwag ka nang pumasok, bata, ipapahanap ko sila. Pumunta. Mommy. anak ko. Nasaan si Liansheng? Misis, pumasok ang governor para hanapin ka. CJ, Ay, governor, pumasok ang misis para hanapin ka. 1-1. Akala ko ayaw mo na sa akin. Tang. Hindi ba't sinabi ko, bibigyan kita ng isang pagkakataon? Ako'y taong may salita. One. Pwede ba tayong magpakasal muli? Bakit? Dahil sa palagay ko, gusto ko ang kasalukuyan mong pagkatao, 1-1. Pwede ba tayong magsumpaan muli? Pag-iisipan ko muna, Tara, uwi na tayo. Timepiece, saan mo nakuha ito? Tama. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. One, masaya ako. Kinakaltas ang survival points. Ito ay, Shen Liansheng. Hindi na ako sasama sa iyo para magpakasal. Alagaan mo si Guaibao. Maging mabuting ama. ano ang sinasabi mo? Paalam. Suwan,
Oy, gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Bumalik na ako. Baka panaginip lang ang lahat ng ito. Ano? Oy, hindi ka pa lubos na gumagaling. Ano ba yung suit mo? Bakit ka nakakostum sa ospital? Hoy, cosplay ito, ala Montag? Gobernador ng Republika, ang gwapo. Gwapo, pwede bang makipag, selfie? Kamusta kayo? Hinahanap ko si Swan. May nakakakilala ba sa kanya? Si Suwan ang nanay ko.